bagong James Santos Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Tandaan nyo, yung salita ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Natayo ba? Kung natayo, saan natayo? Kung natayo, ano yung itinayo? Kung natayo, ano nangyari sa itinayo? At kung natayo, ba't kailangan magtayo uli sa Pilipinas si Ginoong Manalo? Umpisahan na po natin agad para makinabang tayo ng mas marami sa oras na ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Ang atin nung unang tanong ganito. Yung salita ng ating Panginoong Jesus na itatayo ko ang aking iglesia, ito po ba nagkaroon ng katuparan? Kasi yun yung salita na yun, kung ating susuriin, mabuti pakibasa mo kapatid na Luz, yung 16 at 18 ni Mateo bilang pagpapasimula ngayong gabi. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yan po kung napansin ninyo yung pangungusap na yan. Sinasabi ko naman ng wika sa iyo na ikaw ay Pedro. Bakit naman sinabi ni Kristo yun na sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro? Saan ang galing yung sinasabi na yun ni Kristo na ikaw ay Pedro? Saan mo nag-umpisa yung conversation? Mabuti para hindi tayo maligaw, ating ugatin. Itaas po natin sa 13, yan ding Mateo 16. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Tuloy. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayan. Marami hong nagsasabi si Kristo, iba-iba sinasabi tungkol sa kanya. Sabi ka ng ilan, ikaw si Elias. Sabi ng ilan, si Jeremias. Sabi ng ilan, si Juan Bautista. Sabi ng iba, ikaw ay isa sa mga propeta. Binalingan niya mga alagad, kayo, ano sabi niyo tungkol sa akin? Sino ako? Sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon na ang Pedro, na ang sabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tandaan nyo, ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano ngayon ang sagot ni Kristo sa sinabi na yun ni Pedro?
At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." Yan. Nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi ni Kristo kay Pedro, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito. Alin yung ito? Doon sa siya yung anak ng Diyos na buhay. Ha? Yung pagkakilala mo na yan, Pedro, mapalad ka. Sapagkat yan, hindi ipinahayag sa iyo ng tao. Hindi mo nakuha sa tao yan. Hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Kasi ang pahayag ng tao, si Kristo raw, si Elias. Si Kristo raw, si Jeremias. Si Kristo raw, si Juan Bautista. Si Kristo raw ay isa sa mga propeta. Eh nung tanungin niya si Pedro, karato-rato ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinang ayunan niya ngayon? Mapalad ka, Simon. Sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito. Alin yung ito? Yung pagkakilala ni Pedro na siya yung Kristo na anak ng Diyos na buhay. Hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo ng tao. Hindi. Kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, sino yung bato? Yung ito. Hindi si Kristo, ay hindi si Pedro. Yung ito. Yung sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, ayun, yung nakilala niya na si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, itatayo ko ang aking iglesia. Ayun. Ayun. Gusto ko ipapansin sa inyo ang sumunod na pangungusap. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa kanya. Tatandaan niyo po. Yung iglesyang itatayo sa ibabaw ng batong ito, hindi mananaig ang pintuan ng Hades, ang kamatayan, laban sa kanya. Bakit kailangang may ganon? Bakit dinugtungan ng ganong pangako? Kasi po, yung iglesia ng mga panganay, kung naaalala nyo, nabuwal, nabagsak. Naalala nyo po yung pinag-aralan natin nakaraan? Yung iglesia ng mga panganay, nasira, naguho. Bakit? Hindi ho kasi nakatayo dun sa talagang matibay na pundasyon. Ngayon, sa pagkakataong ito, itatayo sa ibabaw ng bato. At yung batong pagtatayuan, ayon dun sa Greek, original language na ginagamit ay Petra, hindi Pedro. Petra, in the feminine gender, na ang kahulugan ay rock. Ang ibig sabihin ng rock, malaking bato. Whereas the word Peter, ang kahulugan ay stone. A cliff of a rock. Ayun. Cliff. Maliit na bahagi ng rock yung Pedro, yung stone. Kaya hindi mali yung interpretasyon ng Papa sa Roma na ang Pedro raw ang bato. Sa Biblia ho si Pedro hindi rock, stone lang. A cliff. Cliff of a rock. Maliit na bahagi ng isang rock o roka sa Kastila. Na kung tawagin sa Griego ay Petra. Yan po Petra. Sino yung bato na yan? Conforme naman ng iba, gaya ng Iglesia ni Cristo, na yan si Cristo. Kasi dun sa ibabaw nung sinabi ni Pedro ito, sa ibabaw niyan, sabi ni Cristo, itatayo ang aking iglesia. Ngayon, atin nung kunin ngayon ang detalye ng bagay na ito. Alin kaya yung bato na pinagtayuan na yan? Talaga hubang yung bato pinagtayuan hindi si Pedro? Hindi si Pedro? Meron ho ba tayong patutuong hindi si Pedro yung batong pinagtayuan? Pakinggan nyo. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20,
na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Pakinggan nyo. Itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan. Siyempre may fundasyon. Ano mang itatayo, may fundasyon. Tama po ba o hindi? Ano mang itatayo ay may fundasyon. Ang sabi dito, itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan. Palagay nyo, ito yung pundasyon, ano? Ayan ang pundasyon. Itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan o pundasyon ng saligan. Mga apostol At ng mga propeta. ayan. Yan po. Yung mga apostol, yung mga propeta, itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan o ng pundasyon. Sino yon? Tuloy. Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Oh, siya pala yung pang-ulong bato eh. The chief cornerstone. Yung pinakamatatag na saligan ng iglesia, si Kristo. Si Kristo Jesus din ang pang-ulong bato sa panulok. Sino ang nakatayo sa kanya? Mga apostol at mga propeta. Kaya imposibleng si Pedro yung bato. Pati siya nga inilagay dun sa ibabaw ng saligan eh. Di ba si Pedro yung apostol? Oh. Yung mga apostol at propeta nakatayo sa ibabaw ng saligang bato. Sino yung saligan? Si Kristo! Hindi pwede si Pedro! Para maging siya ang unang papa sa Roma. Wala nun sa Biblia. Ikinalulungkot ko sabihin, hindi ko naman dinidisgrace ang pagdating ng Papa. Actually, ngayon pa lang ho siya paalis. Ngayong araw na ito. Nakaalis na pala siya. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa siya nakakaalis. Lunes tayo ngayon, hindi ba? Hindi ba Lunes? Lunes siya aalis hindi ko dinidisgrace yung pagdating niya at pag-alis dito. Pero, hindi naman sa kanya galing yun Nanggaling yun sa mga una pang papa. Yung palang si Pedro, at saka yung mga apostol, at saka yung mga propeta, nakatayo nga sa ibabaw ng kinasasaligan na si Kristo ang pangulong bato sa panulok. Kaya yung iglesia, itatayo yun sa ibabaw ng bato. At ang bato ay si Kristo. Tama po yan, sabi ng iglesia ni Kristo. Si Kristo ang bato, conforme sila dyan. Kaya lang, hindi sila nagsusuri ng etimolohiya at gramatika. Bakit? Kung si Kristo pala yung bato na pagtatayuan, ang claim nila, si Kristo pa rin ang nagsasalita. At sinasabi ko naman sa iyo, sinasabi ko, first person. Sa iyo, second person. Na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, third person yun Ito third person. Kung si Kristo nagsasalita, at siya pa rin yung bato, dapat ang sabi niya, sinasabi ko, first person, sa iyo, na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ko, di ba? Siya bato Kung siya nagsasalita, dapat sinabi niya, sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Sana, gano'n, Pero pansinin niyo ang takbo ng pangungusap. Ang nagsasalita ay si Kristo, tapos ang kausap ay si Pedro. Tapos, bakit hindi niya sinabing sa ibabaw niya? Siya naman pala nagsasalita. May sikreto rito, mga kapatid. Ano ang sikreto rito? Mag-isip ka lang. Sinasabi ko, may nagsasalita. First person. Sa iyo, Pedro, second person. Na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person. Itatayo ko, sabi ng first person, ang aking iglesia. Sa makatwid, ang may-ari ng iglesia, yung first person. At ang pagtatayuan ng iglesia, yung third person na siyang bato. Kung ang third person na siyang bato ay si Kristo, at ang second person ay si Pedro, si Peter, ang kausap ay si Pedro, sino ang first person na talagang nagsasalita sa talata? Ang sabi ni Kristo,
Mapalad ka, Simon Barjonas, hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Who is the really speaker at that time? It is the Father in heaven. May patotoo ba tayo na talagang nagsasalita ron na yung Ama? Pakinggan nyo sa isang talata ni Juan 12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sino ang nagsasalita? Sabi ni Kristo, hindi naman ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin ni Kristo, namutawi sa bibig niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya sariling salita yung galing sa Ama yun. May patutoo ba tayo na galing nga sa Ama yun? Pakinggan nyo sa 18:18 ng Deuteronomio. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Tuloy. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Sabi ng Diyos sa hula, kausap po dito si Moises. Panahon pa ni Moises, matagal pa. Sabi ng Diyos kay Moises, aking palilitawin sa gitna ng iyong mga kapatid ang isang propetang gaya mo, Moises. Ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig noong propeta na yon. Kanino ho yung salitang nando sa bibig ng propeta? Hindi sa Diyos. Sabi niya sa hula, ilalagay ko ang aking salita sa bibig ng propeta. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Mangyayari ang sino mang hindi makinig sa salita ng propetang yaon. Nasasalitain niya sa aking pangalan, sisiyasatin ko yun sa kanya. Sino yung propeta na yun na lalagyan ng Diyos ng kanyang salita sa pangalan o sa bibig niya? Pakinggan nyo sa Gawa 3:22,20. Tunay sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Sino yung isusugong propeta lalagyan ng salita ng Diyos sa bibig niya? Si Kristo. Kaya kung magsalita si Kristo, officially galing sa Ama yun. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, it is just a repetition of what the Father have said long time ago. Sa 9:11 ng Amos, ang sabi ng Diyos, itatayo ko ang tabernakulo ni David na nabuwal. Tatakpan ko ang mga guho niyaon, ang mga sira niyaon aking itatayo gaya ng mga araw ng una. Kaya may itatayo dahil doon sa nabuwal. Napag-aralan na natin, yun nga po yung iglesia ng mga panganay na Israel. Tinatawag sa Bibyang iglesia sa ilang nabuwal, nawasak dahil pinagsamantalahan ng matatakaw sa perang mga pastor. Ngayon, dumating si Kristo, sabi niya, itatayo ko. Sino ang nagsasalita? Ang Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Kristo. At si Kristo ang third person, yung ito. Ang first person ay ang Ama, ang second person ay si Pedro, tamang-tama sa gramatika, tamang-tama sa etimolohiya. Ang Diyos ang nagsasalita. Di halimbawa, sinasabi ko, Diyos yun, sa iyo, second person, na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? Kanino ba iglesia? Talaga naman katutubon sa Diyos eh. Hindi ba yung Israel ay sa Diyos? Wala pa Kristo nun sa pagkakatawan tao. Pero meron ng iglesia sa ilang na inakay ni Moises. Kanino yon? Hindi ba sa Diyos yon? Sabi ng Diyos, isa kang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka niya upang maging bayan na sa kanyang sariling pag-aari. Kaya talagang sa Diyos yon. Nagiba, itatayo. Sino magtatayo? Di yung may-ari.
na Diyos, kakasangkapanin lang si Kristo. Kaya pag sa salita ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, galing sa Ama yon, iglesia ng Diyos yun eh. Sa Diyos yung ano na yun, yung iglesia na yun mula pa ng una, itatayo lang. Bakit? Nabuwal. O, ngayon, yung itatayong iglesia, hindi pa nanaiga na ng pintuan ng Hades. Hindi na mawawala. Hindi na masisira uli. Arato-rato ni Ginoong Manalo eh. Ano ikaw nangyari sa iglesia? Nalipol na lubos. Walang natira kahit isa, si Kristo lang. Anong pasugo yon? Tingnan ninyo sa inyong mga TV screens. Ang pasugong ito, na ang iglesia raw na itinayo ni Kristo, nalipol na lubos. Walang natira kahit isa. At ang natira lang daw nag-iisa si Kristo. Yan ho'y maling paniniwala ni Ginoong Manalo na di umano'y sugo. Kung sugo yan, ba't magkakaroon ng paniniwalang ganyan? Nalipol daw lubos, di magkakontra kayo ni Kristo. Kasi sabi nung Ama sa pamamagitan ni Kristo, ang pintuan man ng Hades, hindi mananaig laban dun sa itatayo niya. Ha? Paano malilipol yun? Sabi naman ni Manalo yung malilipol na lubos. Sino ang paniniwalaan nyo? Ang Diyos Ama, si Kristo o si Manalo? Ang hirap sa inyo, kung mo iglesia kayo ni Kristo, galit kayo sa akin eh. Ako hindi. Hindi ko mo ako'y ganito, galit ako sa Papa, pinanalangin ko nga ang Papa makaalis ng maluwalhati. Awa ng Diyos, walang nangyari, oh. O, kita nyo, Lunes na ngayon, walang nangyari sa Papa, oh. Kita mo? O, di ba? Pinanalangin ko, bakit kung may mangyayari sa Papa, pangit eh. Pangit. Sasama tayo sa paningin ng buong mundo. Lahat ng telebisyon sa buong mundo nakaganon ngayon dito sa Pilipinas eh. Pinanonood tayo ng buong mundo. Ang warmth, yung init ng Filipino hospitality, dapat nating mapatunayan yan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng klase ng bisita. Ako'y nagwe-welcome sa Papa not as a pastor. Hindi ako naniniwala siya pastor. Hindi. Pero dalawa ang kanyang layo ng pagparito. As a pastoral visit, meron siyang pastoral visit na tinatawag at state visit because he is the head of the state of Vatican. Kaya bilang isang puno ng isang gobyerno, tinatanggap siya ng ating gobyerno. Kaya kasi Presidente Ramos, kahit na siya protestante, tinanggap niya ang Papa as a head of another state. Para rin si Presidente, pagdating doon sa Vatican, tatanggapin siya as a head of state. Ganun ang ibig ko sabihin. As a head of state, di welcome natin ang Papa. Huwag natin, ito si Ginoong Almeida, tutubuan daw ba naman ang Papa ng sungay? Ano ngayon, no? Hindi tinubuan ng sungay. Kita mo, di napakasinungaling mo. Pakikinig ko sa inyo. Eto, pakinggan nyo ha. Konti lang ito. Kaya mga pare, akala ninyo kayo naglilingkod sa Diyos. Kung kayo papatay ng kapwa, akala ninyo kayo magmada ng kapwa Pilipino, akala ninyo kayo naglilingkod sa Diyos. Hindi po kayo naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod kayo kay Satanas. Lumayas ko dyan! Kawawa kayo ngayon sa Emiro. Mapadamay kayo at paglalabas ng sungay na mga obispo na pumunta sa Kyrgyzstan, mga kardinal, at papasaluma, ang mga sungay lalabas sa pangalan ng Diyos ay decree and release. Ano ngayon, no? Hindi tinubuan ng sungay. Kita mo, di napakasinungaling mo. Ibig lang sabihin, mas makapangyarihan sa'yo ang Papa Almeida. Mas makapangyarihan ang Papa sa'yo. Hindi mo napatubuan ng sungay eh. Biro mo yung kalukuhan mo. Sige, magdemanda ka. Yan ang dapat sa'yo eh, para tumigil ka niya kahangalan mo, didikri-dikri ka. Hindi ka naman presidente, dikri ka ng dikri. At saka hindi naman martial law, dikri ka ng dikri. Kalukuhan yan. Dikri. Yung mga miyembro ni Almeida, lumayas na kayo. Niluluko lang kayo. Ba't hindi kayo nilulukotin mo? Hindi tumubo yung sungay ng Papa. Kita nyo na. Hindi kayo niluluk. Yun lang sinabi nyo nung araw, tanda-tanda ko eh. Demanda mo ko, Almeida. Para magkasubukan tayo sa husgado. Para matigil ang kasinungalingan mo. Ito sinasabi mo. Yung lahat ay kanan lumalaban sa akin, mabubulag sa loob ng 2 buwan. Nakaka2 taon na ngayon. Hanggang ngayon malaki pa rin ang mata ko. Kita mo na. Sabihin mo, yabang mo. Napakalaking kayabangan yan. Ayon sa Diyos, ha? Kayabangan yan. Pakinggan nyo. Sa 18:22 ng Deuteronomio. Pagka ang isang propeta
ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Hambog! O ano sabi ng Diyos? Huwag mong katatakutan siya. O, layasan niyo yan! Niloloko kayo, kinukulang pa kayo na ikapo. Layasan niyo ang ganyang mga propeta. O, sasabihin niyo, ako raw nagagalit. Di ako galit. Ang totoo, kung pupunta sa amin si Almeida, paiinumin ko ng kape. Yung pagkatao niya, hindi ako galit doon. Kagaya ng pagkatao ng Papa, hindi ako galit doon. At saan ako galit? Doon sa maling sinasabi mo, Almeida, doon ako galit. Oo, dahil maililigaw mo yung iba. Biro mo, paniniwalain mo, ang Papa tutubuan ng sungay. Tapos madidikit sa pader. O, biro mo sinabi mo, dinikri mo. Yan ang hirap sa'yo, hindi naman makisalo, dikri ka ng dikri. At sino ka para magdikri? Ano batayin mo sa Biblia, ikaw yung magdidikri? Ha? Ha? Hindi nga man of God eh. Ang sinasabi, hindi nangyayari. Oh, yan ang sinasabi ko. Pag magre-religion din lang kayo, huwag niyo ipakipagsapalaran ng kaluluwa niyo, mga kapatid. Huwag kayo sasama sa mga ngaral na paltos ng paltos kung magsalita. Layasan niyo ganon. Biski ako, layasan niyo ako pagka ganon ako. Paltos, hindi tama yun. Magre-religion ka, paltos. Ba't ka aalis pa sa Katoliko? Di mabuti na yung unang paltos, tama na ron. Lilipat ka, papaltos ka rin. Pero mong hirap ang gagawin. Sa Katoliko, kahit hindi ka magbigay na ikapo, pwede. Oo. Diyan bibigyan, pag hindi ka nagbigay na ikapo, magnanakaw ka raw sa Diyos. Di obligado kang magbigay na ikapo para wag kang maging magnanakaw. Yung pala yung pastor mo magnanakaw. Walang iya talaga, oh. Na, hindi pala ikaw ang magnanakaw yung pastor mo. Kaya ako, iwan na muna ho natin at maliligaw tayo ng kapiraso dyan. Ang sabi sa Biblia, pag ang isang propeta nagsasalita sa pangalan ng Panginoon at ang kanyang bagay na sinabi hindi sumunod, hindi nangyari, huwag mong katatakutan yon. Nagsasalita lang siya ng kahambugan. Huwag mong katatakutan ng propetang yaon. Ayan, may record ka sa akin ngayon, ladagdagan na naman. Ha? Ang dami mo ng record sa akin ng paltos, kumbaga sa basketball, puro foul yung ginagawa mo na yan. Manalo ka lang kahit foul na. Hindi ka naman mananalo pag mahusay yung referee, di ba? No? Pag nag-foul ka na nag-foul, lalong mananalo yung pinaul mo. Lalo na kung ang shoot yung 15-meter shoot na shoot, binibigyan mo lang ng pagkakataon yung kalaban mong makashoot ng makashoot. Pag pinapaul mo lang pinapaul. Tinan mo, nakashoot na naman ako ngayon. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Kaya alam nyo, tigilan nyo na yan, kayabangan na yan. Didikri, sasabi. Pati raw yung isno, kinas out daw niya. Kinas out isno? Makakas out ba yung isno? Hindi naman demonyo yun, ba't may kakas out? Ang kinakas out sa Biblia, hindi yung demonyo. Yung isno, hindi demonyo yun. Kailangan ng tao yun, kailangan ng mundo yung isno. It maintains the favorable climate of the earth. Ha? The North Pole must contain ice. Ha? The North Pole must hold and the South Pole must hold those snow to maintain a favorable climate for human beings on Earth. Tapos kakas out mo. Narinig ko ba naman nasa California raw siya, hindi nagka-snow, kinas out niya. Sino maniniwala sa'yo? Yung gago. G-A-G-O. Gago ang mapapaniwala mo. Bakit? Kung totoong meron panahon sa California na wala ang snow, hindi ba ilalagay sa Guinness Book of World Record yan? At hindi ba yan ilalagay sa world history na isang panahon dahil nandito si Almeida, nawala ang snow sa California? Patunayan mo sa istorya. Ako naman hindi mapagtutol kung mapapatunayan mo. Di patunayan mo na meron ka nang nadilat na bulag. Wala. Sabi nung papatuto, papasinungaling lang yan. Papatuto raw, pasinungaling yan, di patuto yan. Sabi, dito sa amin, marami nang bulag na nakakita. Asan nyo? Nilabas mo! Bakit ang nagpapatutuo yung hindi bulag? Yung bulag ang pagpapatutuhanin mo. Di ba? Sabihin mo, ako po si Talpulanyo de los Reyes. Nakatira ako sa Tondo. Ang address ko'y ganire. Ako'y dating bulag, nakakakita na ako. Sige, patutuhanin mo. At susugirin ko yan. Pupunta ako sa Tondo, magtatanong ako ron, magdadala ako ng mga reporter. Talaga may kilala kayong Talpulanyo de los Reyes ditong bulag? Opo.
Ngayon ba'y bulag pa? Bulag pa rin ho. Mali. Nako, hindi mahirap maghanap ng totoo. Use your minds. Use your brains. Alamin natin kung totoo hindi totoo sinasabi, naniniwala tayo Yan ang masama sa relihiyon. Ang mga ari-ari ng iglesia nang walang nang ito'y pagsamantalahan ng mga masasamang mangangaral sa Israel. Isinugo ngayon ang anak para matayong muli sa pamamagitan ng anak na nagsalita ng galing na salita sa Ama. Itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades hindi mananaig laban sa kanya. Kaya doon napapatunayan natin, mali na naman yung doktrina ng iglesia ni Kristo na yun daw iglesia na lipol na lubos, walang natira kahit isa at si Kristo lang daw natirang mag-isa. Tingnan ninyo sa pasugo. Tignan nyo sa inyong mga TV screen. Kung ako'y nagsisinungaling, patigilin na ang programang ito. Tignan nyo sa inyong mga TV screen. Ang iglesyang una, nalulipol na lubos. Yan ho'y kalaban ng sinabi ni Kristo. Pakinggan nyo ang sabi ni Kristo sa Mateo o sa Juan, Kapitulo 10 at versikulo 28 hanggang 29. Ganito ang ating maliwanag na mababasa. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ano sabi ni Kristo? Yung kanyang mga alagad, bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. Kailanmay hindi sila malilipol. Sabi ni Kristo, yung iglesyang itatayo sa ibabaw ng bato, hindi kailanman malilipol yon. Arato-rato, ito si Manalo, nalipol na lubos. Walang natira kundi si Kristo. Kaya kung mo nalipol, kailangan magtayo ako dito sa Pilipinas, sa malayong silangan. Ayun. Kasi kung hindi malilipol, wala siyang karapatang magtayo Naintindihan niyo logic? Kaya niya pinalilitaw na nalipol para magkaroon siya ng papel sa historia na kailangan magtayo dahil nalipol. Hindi totoo. Sino paniniwalaan nyo? Si Manalo o si Kristo? Sabi ng Biblia, sabi ni Kristo, hindi sila malilipol kailanman at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ituloy natin sa 29. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Dakila kay Satanas, dakila kaysa sa demonyo, dakila kaysa Diablo. Ang Ama ko na sa akin nagbigay sa kanila ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Ayun. Pwede mo bang malipol yun? Nasa pag-iingat ng Ama yun? Yung iglesyang itatayo noong panahon ng ating Panginoon Kristo, yung mga alagad na kanyang titipunin, hindi malilipol yun. Hindi sila maaagaw nino man sa aking kamay. Sabi ni Kristo, at ang aking Ama na nasa kanila'y nagbigay sa akin, lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng aking Ama. Kaya matutupad yung sinabi niya. Sa ibabaw ng bato, itatayo ang iglesia at ang pintuan ng Hades hindi mananaig laban sa kanya. Hindi na mawawala uli yung iglesia na yun. Yan ang nasa Biblia. O ngayon, ang tanong natin ganito. Kung sinabi ni Kristo na itatayo ang iglesia, salita ng Ama, lumabas sa kanyang bibig. Tanong ang susunod siyempre, natayo ba? O itatayo yung sabi Hindi naman sinabi, sa ibabaw ng batong ito, nakatayo na ang aking iglesia. Hindi pa naman Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi may nakabuwal, itatayo. Ano yung iglesyang nakabuwal? Yung sa Ama, yung sa Diyos. Kailan natayo? Nung pampanahon ni Moises. Iglesia sa ilang ang tawag. Pinagsamantalaan, nagkahiwa-hiwalay, nangalat. Di nagiba, itatayo ngayon. Ang tanong, natayo ba? Natayo ba? Baka naman hindi natayo, kaya itong mga born again kwenta yung iglesia. Hindi kailangan ng iglesia. Ang kailangan ay kay personal na relasyon sa Ama at sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Sarap batukan? Kung totoo libre humambatok, pupuntahan ko sa estasit, pagbababatukan ko yung mga nagsasabing hindi rin kailangan ng iglesia. Sabihin niyo sa kanya, sumbong niyo ako sa kanila. Dapat dong batukan. Biro mo sabihin mo hindi kailangan ng iglesia.
Sabi ng Ama, sabi ni Kristo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, itatayo ko ang aking iglesia. Di itatayo. Natayo ba? Kung hindi natayo, wala kang kwenta iglesia. Pero itatayo. Natayo ba? Paano ba kung magsalita ang Diyos at ang Biblia? Ano ang dapat nating maging pagkakilala sa salita ng Diyos at sa Biblia? Sa Santiago, ganito ating mababasa sa Kapitulo 4 at versikulo 5. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Nagsasalita ba ang kasulatan ng walang kabuluhan? Pag sinabi ng kasulatan, kayo magdugtong. Sabi ni Santiago, nagsasalita ba ang kasulatan ng walang kabuluhan? Entonces, pag sinabi ng kasulatan, makabuluhan o hindi? Makabuluhan. Nung sabihin sa kasulatan, itatayo ang iglesia, makabuluhan ba o hindi? Ito na ngayon si Ginoong Villanueva. Walang kwenta iglesia, hindi kailangan yan. Hindi kailangan. Kung parang ang dama ko, parang sinampal ng diretso si Kristo. Pero mo sabi ng ating Panginoon, itatayo ang iglesia. Tapos ito ngayon si Villanueva. Hindi kailangan yan. Makahulugan na. Diba? It is a slap on the face of the Savior. Bakit? Biro mo sabi niya tatayo. Tapos ikaw naman sasabihin mo wala kabuluhan. Di ba direktong paglaban yan? Kaya yung sasabihin, yung Papa raw Antikristo. Hindi mo totoo yun. Hindi lang ang Papa Antikristo. Ang daing Antikristo. Akala niyo, pinupukol sa Papa Antikristo. Hindi totoo yan. Mali yan. Maraming Antikristo kasama Papa ron. Di ba? O, tinan ninyo ang katunayan. Sa isang talata ng unang Juan 2:18. Ganito po ating mababasa. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kita nyo, nung panahon ng mga apostol, meron na naglitawag, marami ng mga Antikristo. Sasabihin mo, Papa ang Antikristo. Mali! Talaga to si Ginoong Almeida, walang habas kung magsalita. Pero mo sasabihin mo, Papa Antikristo, kasama ka rin, akala mo? Sabi ng Biblia, ngayon pa, sabi nung panahon ng mga apostol, lumitaw ng maraming Antikristo. Sino ang isa sa mga Antikristo? Yung nagsasabing walang kwenta ang iglesia. Ito po, iglesia, isang napakalaking topic sa kaligtasan. Kaya ang sabi ng Diyos, from the ruins of the Israelites, which are called the church in the wilderness, sabi ng Diyos, itatayo ko. Well, itatayo. This is something very important for Him. Otherwise, ruined na rin lang, giba na rin lang. Kasi pabayaan na lang kung wala naman pala kwenta, ba't tatayo pa? Pero kaya itatayo, mahalaga. At ang pagtatayo, hinaluan na ng promise o ng pangako na kahit ang pintuan ng Hades o ng kamatayan ay hindi mananaig laban doon sa itatayo. At sinabi ni Kristo, hindi sila malilipol kailanman. Hindi sila maagaw ninuman sa aking kamay at sa kamay ng aking Ama. Tanong, natayo ba? Ay, tatayo Natayo ba? Sabi ng Biblia, mahalaga ang sinasabi niya. Sundan natin. Tatayo mahalaga yun. Natayo ba? Pakinggan niyo sa Gawa 8:1. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban na sa mga apostol. Alam nyo, nung araw ikang yon, nangyari ang isang malaking pag-uusig. Laban saan? Laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Natayo o hindi? Natayo. Nasa Jerusalem na. Existing na. At nung matayo, inusig ang iglesia na nasa Jerusalem. Tandaan niyo po ang talata. Gawa 8:1.
Nang araw na yun ang wikay, naganap ang isang malaking pag-uusig. A great persecution. Napakatinding panliligalig sa iglesyang nasa Jerusalem. Natayo nga pala eh. Ayan, nakatayo na. Nasa Jerusalem na. Existing na sa Jerusalem. Tandaan nyo, saan ho natayo? Saan ho natayo? Sa Roma ho ba? Sa Amerika? Sa Pilipinas? Hindi. Saan natayo? Sabi ng pasyon, magmula sa Jerusalem. Saan ho magmumula? Ayun. Tanyo, kabisado yung pasyon. Kasi katoliko karamihan dito eh. Ha? Nasa ano yun? Nasa pasyon. Pakita mo nga yung pasyon sa screen. Tingnan nyo sa inyong TV screen. Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin. Lahat. At aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Saan ho mag-uumpisa pangangaral? Jerusalem. Kaya doon sa Jerusalem, doon natayo ang iglesyang sinabi at ipinanukalang itatayo. Meron ho ba tayong patutuo sa Biblia na doon nga sa Jerusalem naganap ito? This is a very important historical biblical fact that the first church or the primitive Christian church was there in Jerusalem during the time of the Lord Jesus Christ. Meron ho ba tayong patutuo? Maging sa hula na yung Jerusalem na yon, doon magaganap ang pagtatayo sa isang talata ng Jerusalem. Sa awit 147:2. Ganito ating mababasa. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. Kita nyo, natatandaan nyo yung mga Israelita nagkapangalap? Ha? Na atin sa pong nabasa at pinag-aralan nakaraang linggo? Meron sinabi rito na itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang tinitipon ng mga natapon, those scattered sheep in Jerusalem, sa Israel. Kaya po, maliwanag na maliwanag ngayon sa Biblia na ang pagtatayo naganap. Natayo nga. Saan naganap? Sa Jerusalem. Natayo o hindi? Kung natayo, natupad ba yung sinabi ng Diyos o hindi? Natupad. Bakit natupad? Sapagkat mahalaga yung sinabi ng Diyos. Kaya natayo. Natayo ngayon sa Jerusalem. Ano nangyari? Inusig. Ulitin nga natin, kapatid na Luz. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Ito palang may kagagawa nitong malaking pag-uusig. Ang nag-umpisa si Saulo. Yung sang-ayunan niya, yung kamatayan ni San Esteban. Bino mo, pinatay sa bato ng mga Israelita. Si San Esteban, kauna-una ang martir ng Kristyanismo. Binato na, kasi nakipag-diskusyon si Esteban. Diskusyon ho, pinanggalingan ito nakikipaglaban si Esteban, hindi sila makapanalo kay Esteban. Ano? Kaya yung, alam mo yung champion sa Biblia, pinapatay yun. Kaya ako, naghahanda na rin ako Ano? Malay mo, di ba, no? Kasi hindi maiiwasan pag nakikipagdiskusyon kagaya ni Esteban, binato hanggang mamatay. Alam nyo, kumampi pa nga ito si Saulo dun sa mga pumatay kay San Esteban. Sabi ng Biblia, si Saulo sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At dahil doon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Ano nangyari? Ulitin mo uli. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria
maliban na sa mga apostol. Ayan, ang nangyari, nung sang-ayunan ni San Pablo ang pagkamatay ni San Esteban, ni Saulo pala, nung sang-ayunan ni Saulo yung pagkamatay ni San Esteban, nangalat ngayon yung iglesia. Ha? Inusig na matindi sa Jerusalem. Nangalat, napunta lang Judea, napunta sa Samaria. Alamin nga natin muna, sino ba itong Saulo na to? Na nang-usig. Ha? Na natutuwa pa nung mapatay si San Esteban. Sino itong Saulo to? Sa 13:9 niyan ding gawa ng mga apostol. Datapwat si Saulo, na tinatawag ding Pablo, Sino ho yung Saulo? Yun din pala naging Pablo, naging apostol. Nung hindi pa siya apostol, Saulo siya. Talagang taga-usig siya ng iglesia. Pero bandang huli, naging apostol siya ni Kristo. Siyang nang-uusig. Kaya ako naniniwala, yung mga pastor ng iglesia ni Kristo, nagalit na galit sa akin, darating din ang araw, makakasama ko kayo, ha? Pag nabuksan na ang inyong mga mata, na si Ginoong Manalo pala'y hindi sugo ng Diyos dahil mali ang itinuro sa inyo. Di ba, no? Oh, makita nyo, darating araw. Yung mga nang-uusig dito sa samahang ito, sasama rin kayo sa akin. Ang totoo, marami na rito miyembro ni Almede. Oh, di ba? O, yung nangungulekta ni Periol, nandito na rin. Dito ba, Brad Eli, hindi kami mangungulekta? Hindi ka ako, bawal sa atin yun. I-close up mo nga yan, no? O, paano tayo mangungulekta sa daan yan? Dito sa ating hall dito, nakalagay agad yan, bawal tumanggap ng abuloy mula sa hindi kapanampalataya kahit nandito na kayo. O, lalo naman sa daan, hindi namin pupuntahan yon. Talagang bulgar na bulgar, napakawalang hiya talaga ng mga ganon. Biro mo yun? Doon sa Cubao, na traffic kami kanina. Galing kami sa Cubao, yung mabanda ng Cubao. Hindi naka-traffic kami. Aba, meron doon sa mga bus. Wala namang nagsasalita. Yung mga kotse, tinatapatan. Natapatan pa nga yung aming kotse. Nakunan ko pa ng litrato. Hindi lang alam nung pobre. Nakunan siya. Kung talagang yan street evangelism. Hindi ba ang evangelism may pangangaral? Bakit pati yung hindi nakakarinig ng aral at nakatraffic lang, tinatapatan nyo ng mga, tindi ng kawalanghiyaan niya, napakatindi na yan. Sobra na yan. Uy, maghulos dili kayo mga taga Marikina. Baka lumubog kayo riyan pag lumindol. Sobra na yung ginagawa nyo. Wala sa Biblia yan. Evangelism ba yan? Cannibalism yan. Para kayong cannibal, kahit sino nilalamon nyo. Ha? Napakawalang niyang aral niyang ganyan. Napakawalang niyang aral niya. Hindi sinasang-ayunan ng Biblia yan. Pero mo kahit sino na lang sa daan kukulan mo, pati hindi nakikinig, pati hindi ka pinapansin, kukulan mo ng pera. Napakatindi niyan. Wala ho sa Biblia yan. Mga kababayan, ingat kayo dyan. Huwag kayong bibigay dyan. Ang ibibigay nyo dyan, bigay nyo na sa pulubi. Sabi ni iba, baka ka sindikato. At least nakatulong ka sa pulubi. Di ba? At least makakain ng pulubi yung bibigay mo. Kaysa dyan, mayaman na yung bibigyan mo, niluluko ka pa. Yan ang lalong malaking sindikato. Sindikato ng mga palengke yan. Lahat ng palengke nandun yan. Ngayon, hindi lang pati palengke, pati traffic light nandun na rin siya. Yan ang malaking sindikato. Makalaking sindikato. Ako naaawa sa kapwa Pilipino, ano? Sa pagiging makadyos natin, biktima tayo ng mga walang hiya. Nagiging biktima tayo ng mga mapagsamantala at mga walang hiya sa reliyon. We are being praised. We are falling prey to those who want profit in religion. Kaya nakakapangilabot isipin, ang Pilipino naghahanap ng Diyos, ang natuklasan mga halimaw. Ang karamihan natuklasan, nakasama ang mga halimaw sa pananampalataya. Sabi nga ni Kristo, grievous wolves. Mga lobong ganid. Lobong ganid, matatakaw na lobo. Ganid, ano ba yung ganid? Hindi ba yun ay mas malalim na katakawan? Kasi sa Tagalog, yung matakaw, mababaw-babaw yun. Pero pag ganid na, talaga swapang na yun. Kahit sinisila nun. O ngayon, napunta naman tayo dyan, hindi ba tayo nasa iglesia kanina, no? Na yung palang iglesia, si Saulo, na siya rin naging Pablo bandang huli, siya pa ang unang-unang kaaway ng iglesia. Kaya nung si San Pablo ay matawag na sa iglesia, nagsisisi, nangumpisal pa nga siya sa mga miyembro 1:13 ng Galacia. Tingnan ninyo, alin yung iglesyang inusig niya nung siya si Saulo pa, na mang-uusig? Ano yung iglesyang inusig niya? 1:13 ng Galacia.
sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Alin ho ang inuusig ni Pablo? At gusto niyang malipon? Ulitin mo nga, kapatid na Robin. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhas. Palibhas ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbuhod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Anong kasalukuyang nang uusig siya? Doon sa mismong aktong inuusig niya ang iglesia ng Diyos, minagaling niya ang wika ng Diyos na ako'y tawagin. Tinawag. Saan ho siya tinawag? Pakinggan niyo sa unang Korinto, 1:1 hanggang 2, kung saan tinawag si Apostol Pablo. Basa. Si Pablo na tinawag ng maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid Saan tinawag? sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makapitbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Kita nyo, saan ho tinawag si San Pablo? Natawag din siya bandang huli sa iglesia ng Diyos eh. Ha? Kaya ho, alin ang inusig niya? Yung iglesia ng Diyos, ayon sa Galacia 1:13. Saan din siya natawag? Sa iglesia rin ng Diyos, ayon sa unang Korinto 1:1 hanggang 2. Ikalawang Tesalonica 1:1 hanggang 2. Unang Tesalonica 1:1 hanggang 2. Yung inuusig niyan dati, doon din siya tinawag. Alin yung iglesia ang natayo sa Jerusalem? Inusig ni Pablo. Ano inusig ni Pablo? Sa makapit ang natayo sa Jerusalem, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos. Yun ang inusig ni Pablo eh. Di ba? Ito ating isa-isa eh, no? Di ba nung usigin niyang iglesia ang nasa Jerusalem, nangalat ang wika? They were scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Nang usigin, nangalat, napunta ng Judea, napunta sa Samaria. Ang tanong, kung hahanapin mo yung nanggaling sa Jerusalem, inusig, nangalat, saan napunta? Sa Judea. Saan ka pupunta kayo? Para makita mo yung nanggaling sa Jerusalem. Saan nyo susundan? Halimbawa, yung mga kalabaw ni Pedro, hinagad ng mga aso, nabulabog, napunta ng Novaliches. Hanapin mo ngayon yung mga kalabaw ni Pedro. Saan ka pupunta? Pag pumunta ka sa Pasay, may kalabaw doon. Hindi yun yung kay Pedro. Tama o hindi? Para makita mo, yung talagang kalabaw ni Pedro na nanggaling doon sa Quezon City, pumunta doon sa San Francisco, pumunta ng Novaliches, punta ka sa Novaliches. Sabi sa Biblia, yung iglesia natayo sa Jerusalem, inusig, nangalat, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Alamin natin, anong iglesia ngayon yung nasa Jerusalem, inusig, napunta ng Judea, napunta sa Samaria? Aling iglesia yon? Basahin ho natin sa Biblia. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, kay Kristo Jesus. Ano ho yung napunta sa Judea? Ayon. For ye, brethren, became followers of the churches of God in Christ Jesus, which are in Judea. Kayo'y nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, kay Kristo Jesus. Alin ho yun? Yun ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nasa Judea. Yun din ang nakarating sa Samaria. Yun din ang nakarating sa Asia Minor, sa pangangaral ni San Pablo. Kaya nakarating sa Thessalonica yon, iglesia ng Diyos din. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa mag-ama, no? Sa mag-ama. Hindi solon-solo ni Kristo. Hindi kagaya ng claim ng iglesia ni Kristo. Si Kristo raw may-ari ng iglesia. Mali.
Hindi totoo. Siya pala may-ari na iglesia. Kanya iglesia. Ba't binili pa niya? Siguro, sira lang ang ulo ng tao na kanya nabibilib pa niya. Pag iyon, di mo na binibili. Hindi naman kay Kristo talaga yung iglesia. Umpisa nun sa Diyos yun eh. Doon pa sa Israel, sa Diyos na yun. Kaya nga, naging kay Kristo Jesus. Kaya nga, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Binili ni Kristo. Yan ang dapat nating makita sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Anong katunayan, mga kapatid? Na yung iglesia nga, sa mag-ama yun. Sa ama't kay Kristo. Dalawa sila. Si ang ama may-ari, si Kristo ang administrador. Hindi ang may-ari si Kristo lang. Pakinggan nyo, sa 17:11 ni Juan, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yung nasa Biblia. Hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Basahin natin. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sino? Yaong mga ibinigay mo sa akin. Kanino? Sa Ama. Ibinigay mo sa akin. Tapos, doon, tuloy. Upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Tuloy. Samantalang Ne- ako'y Ang laang iyo ay akin. Ang akin ay iyo. at ang lahat ng mga bagay ay iyo. At ang mga iyo ay akin. At ako'y lumuluwalhati sa kanila. Yung iyo, lahat ng bagay iyo. Ang iyo, akin. Ako'y lumuluwalhati sa kanila. Kaya sa dalawa ilan ang may-ari? Dalawa Ang Ama saka si Kristo. Ang natayo dito sa Pilipinas, Iglesia ni Kristo. Walang Jesus. Wala. Walang Ama. Ano yan? Di ulila yung Jesus mo. Nasa Biblia, Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Churches of God which in Judea are in Christ. Ang sabi doon sa Biblia ng Ingles. Sa Kastila ang nakalagay, Iglesia de Dios en Cristo Jesus. Yan ang nakalagay. Tingnan ninyo. Kaya nga makatwiran Sa Diyos talaga ang umpisa niyan Yan ang Israel. Sa Diyos yan. Wala pa si Kristo nun sa pagkakatawan tao. Meron ng iglesia. Iglesia ng mga panganay. Iglesia sa ilang. Nung pumanahog si Kristo para tipunin mulihan, ang tawag ngayon ng Biblia ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron ho ba tayong patotoo na sila talagang dalawa may-ari niyan? Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica 1:1. Ganito ating mababasa. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica Kanino? na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ilan? Sa iglesia ng taga-Tesalonica, nasa Diyos na Ama at sa Panginoon Kristo. Sa unang Tesalonica 1:1, ano naman ang sabi? Pakinggan nyo. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica. Kanino? Sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kanino po ang iglesia? Sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo. Kanino po ang iglesia? Sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo. Kaya ho yan tinatawag sa Biblia, iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinatawag sa Biblia. Iglesia ng Diyos na buhay. Kasi ang Ama naman talaga original na may-ari dyan sino tututol dyan? Miskin naman ang iglesia ni Kristo mangangamuti kayo pag tinutulan niya. Hindi kamuting kahoy, kamuting baging ang labas nyo. Sino nagtatag ng Jerusalem? Ng bayang Israel, sino nagtayo? Ang iglesia, sino? Mga mo pa rin, hindi nagbabago yon. Ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya, ano opisyal na pangalan? Dapat ang opisyal na pangalan kasama Diyos. Pero ba naman opisyal na pangalan? Alin ang opisyal na pangalan ng iglesia? Iglesia ni Kristo, 16 na Roma. Pakinggan nyo, tingnan ninyo sa inyong TV screen. Kaya iglesia ni Kristo, ang opisyal na pangalan,
Kasi ito ang pangalang ipinambati sa lahat. Roma 16:16. Tinan mo kung gumamit ng Biblia si Ginoong Manalo. Napakalayo. Malayo. Kaya daw Iglesia ni Cristo, opisyal na pangalan, kasi yun daw ang pangalang ipinambati sa lahat. Roma 16:16. O, di basahin nga natin na Roma 16:16. Meron bang pangalang ipinambati ron? Ipinambati ba yung pangalang Iglesia ni Cristo ron? Pakinggan nyo. Mangagbati ang kayo Ng banal na halik. Alin ho, ipinambabati ron? Hindi pangalan ang pinambabati ron, banal na halik ang pinambabati. Tinan mo ito si Ginoong Manalo kung magligaw ng tao, hindi ka ba kinikilabutan niya? Sa bagay, hindi ka nakikilabutan, baka wala ka na nun wala na siya ngayon hindi na siya kikilabutan. At wala namang Soriano sumisigaw nun laban sa sinasabi nila. Kaya yung sabi nila, ang lahat ng kaaway mo'y mawawala. Hoy, mali. Kaya ikaw ngayon, wala nang pupwede sa iglesia ni Cristo. Anong walang pupwede? Ako, andito ako. Babasahin yung hula, hindi naman ukol sa kanya yon. Kay Kristo ukol yon. Si Kristo sinasabihan ng Diyos noon, hahanapin mo yung mga kaaway, sila'y wala na. Kay Kristo yon, hindi sa inyo yon. Ang katunayan, hindi kayo nawawalan ng kaaway. Nung wala pa si Soriano, ang kaaway nyo yung mga nauna. Ngayon, mas matindi ngayon. Bakit? Yung hindi napuna nung mga una yung kaaway, pinupuna ko ngayon. Ano ang pinupuna ko? Isa sa pinupuna ko. Sa 16:16 na Roma, ayon sa'yo, Ramos, ang iglesia, ang pinambati sa lahat na pangalan ng iglesia ni Cristo. Meron ka bang nabasa sa Roma 16:16 na ang ipinambati ay pangalan o banal na halik? Sagot! Sumagot ka. Tiyak na tiyak wala kayo sasagot. Bakit? Ang ipinambati, hindi naman banal, hindi naman pangalan Sasabihin, kaya daw Iglesia ni Cristo, opisyal na pangalan, yun daw ang pangalang ipinambati sa lahat. Hindi totoo yun. Ang ipinapambati sa Roma 16:16, yung banal na halik, nangagbati ang kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi singular, hindi Iglesia ni Cristo na kagaya ng inilagay nyo sa kapilya. Ang nakalagay dyan, Churches of Christ. Mga Iglesia ni Cristo, hindi singular. Plural. Ano yung mga Iglesia ni Cristo na yon? Asan yon? Bumabati sa Roma ng banal na halik. Sabi sa Roma, kayo mga taga-Roma, magbatihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Tanong, asan yung mga Iglesia ni Cristo na yon na bumabati sa Roma? Asan yon? Pakinggan nyo sa Galacia 1:22. Ganito ating mababasa. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Alin yun? Yung mga Iglesia ni Cristo, pawang kay Kristo, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ano pangalan ng mga iglesyang nasa Judea na pawang kay Kristo? 2:14 ng unang Tesalonica. Pakinggan niyo. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yung tinutukoy ng mga iglesia ni Kristo, nasa Judea yon. Ano pangalan nun? Iglesia ng Diyos. Nasa Judea kay Kristo Jesus. Sa mag-ama yon. Hindi sarili ni Kristo yon. Dahil ang talagang karangalan ng pagmamayari sa iglesia ay nasa katutubong nasa Ama. Sapagkat lahat ng bagay ay may nagtayo, dadapot ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya po ang iglesia, ang opisyal na pangalan yan, sa Diyos yan. Ayan po ang dapat nating makita. Ngayon, meron ho ba tayong patutuo sa Biblia na mali ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo na ang opisyal na pangalan ng Iglesia ni Cristo? Anong patunay sa Biblia mali yan? Hindi po tayo nangangalahati. At ano ang patutuo sa Biblia na yung Iglesia na yun hindi nawala? Existido yan. Sa lahat ng panahon, mula nang itayo ni Kristo, hindi mawawala yan. May patutuo ba tayo sa Biblia? At anong patutuong hindi Iglesia ni Kristo ang opisyal na pangalan niyan? Atin pong pag-aralan niya sa susunod nating pagtatanghal. Huwag ko kayong bibitaw sa programang ito. Huwag kayong aanib sa amin. Hindi ko ayaw nyo, huwag kayong maniwala. Basta makinig lang kayo. Tapos basahin sa Biblia nyo. Ngayon, pag hindi nyo na matiis na hindi kayo maniwala, saka na lang kayo maniwala. Pero pinipigil ko kayong maniwala agad. Malay nyo, manluloko rin ako, malay nyo ako rin kagaya ng mga pastor dyan, nagpapayaman lang sa relihiyon.
mag-ingat kayo mga kapatid. Huwag kayong basta sagpang ng sagpang. Hindi kagaya ng pag-aasawa yan na. Nakakita ka lang ng babae doon sa tabi-tabi, sinagpang mo na. Baka inasagpang mo, asawa na ng may asawa, matataga pa ulo mo riyan. O ganun din naman yung pagre-relihiyon. Hindi basta lumapit sa'yo, may dalang Biblia, naka-Amerikana, ligtas ka na. Hindi ganun. Mag-isip kayo, miski ako, huwag kayo basta maniniwala. Ito ang sitas, nakasulat, pag uwi sa bahay, basahin nyo. At ako naniniwala, hindi akong magpapaliwanag sa inyo. May Diyos na nagbubukas ng isip ng tao upang makilala niya ang tunay na katotohanan. Sumakanya nawa ang kapurihan. Sumakanya nawa ang paghaharing walang hanggan siya nawa. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. At tungkol sa pagpapatayo ng iglesia, ang nagtayo ng iglesia ay ang mag-ama dahil ang nasusulat sa hula na ang sabi, At salitain mo sa kanya na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito, ang lalaki na ang pangalay sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako, at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sa makatwid bagay, kanyang itatayo ang templo ng Panginoon, at siya'y magtataglay ng kaluwalhatian, at mauupo, at magpupuno sa kanyang luklukan, at siya'y magiging saserdote sa kanyang luklukan, at ang payo ng kapayapaan ay mapapasa pagitan nila kapwa. at kaya ang nagtayo ng iglesia ay ang mag-ama. Kaya nga ang nasusulat ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.